Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa Panginoon at muli tayong binigyan ng pagkakataon upang makapagpuri at magpasalamat ng sama-sama sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. I-like at i-share natin ang live streaming fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko na po ang lahat na samahan po natin ang anointing band sa kanilang pagsusuri, papasalamat sa pamamagitan ng awiting espiritual. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Oh, thank you, Jesus! We will praise you, Lord. Napupurihan ka namin, Panginoon. Patuloy kami magpapasalamat sa iyo, aming Diyos. Hallelujah! Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo.
Jesus. Glory to God. Patuloy kami magdidiwang sa kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praises to your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Sambahin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang Diyos na aming pupurihin at sasambahin. Hallelujah. Praises to you, Jesus. Praises to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa presensya mo na kasama namin ngayong oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magsasawang umawit at magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Meron man kaming kapaguran na nararamdaman physically, Panginoon. Meron man kaming pinagdadaanan, Lord God. It won't change the fact, Lord, na mabuti ka sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya nagagawa naming magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. It's all because of your grace, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon, upang magamit ito sa pagpupuri sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kami karapat-dapat humarap sa iyo ngayon, Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig mo sa amin na wagas, Lord God, patuloy kami nakasasamba, nakakaawit, na-enjoy yung presensya mo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At hindi ito pwedeng ikumpara, Panginoon, sa mga bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your presence, Panginoon. Alam namin, Lord, na nakikita mo ang puso at isipan ng bawat isa sa oras na ito. Lord, alam mo yung pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. And Lord, allow us to worship you. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibigay yung wagas na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hindi kami sanay manalangin, Panginoon, pero turuan mo kami, Lord, na sa umagang ito, sa oras na ito, Panginoon, maibigay namin yung taos-pusong pagpupuri namin sa iyo na nanggagaling sa puso namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, turuan mo kaming iwaksi kung ano man yung mga pwedeng humadlang, Lord, para hindi namin maibigay yung special na oras na ito para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy kami magpupuri, sasamba, dadakilain ka, papasasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah. Dahil karapat-dapat ka sa lahat ng ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, sa umagang ito, kung maaari, ipikit natin ang ating mga mata, itaas natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko natin sa Panginoon. Focus your eyes, your hearts, your mind sa Panginoon. Nandirito ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nararapat lang nating ibalik ang lahat ng papurit parangal sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Huwag nating alalahanin kung ano man yung naiwan nating gawain sa bahay. Huwag nating alalahanin kung ano man yung naiwan nating trabaho sa ating mga opisina. Ang mahalaga sa umagang ito, ma-dedicate natin yung time, yung precious time na ito para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Meron tayong 24 hours sa isang araw, pero ang oras na ito, precious ito para sa Panginoon. Precious ito para sa ating lahat. Kaya huwag nating hayaan na lumipas ang oras na ito na hindi tayo makapagpasalamat, makasamba, makapagpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, sama-sama tayo muling magpuri, magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Noon, ngayon, at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang papuri.
Nakiusap ka po sa aming kalagitnaan. Magandang aking bayan, inabot ng matinding tumaw. Lahat patuyo ang kanilang lalamunan. Ako ang gagawa ng paraan. Ako ang Diyos ng Israel ay hindi magbabayan. Sa bigang na kulol ay magkakailog. Sa gitna ng lamba, sa ganong tubig ay bumukan. Akong gagawin ng disyerto ay maging tubigan. At sa gayong lumain ay di mababagis. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Ibig mo sa akin ay di kumukupas. Katapat
Ihanda na po natin ang ating mga sarili at i-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Sister Marisa Aldaba Aguilar sa seryeng Parables about God's love, grace, and forgiveness sa topic na The Two Debtors. Minsan nga po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon na lagi tayong binibigyan ng pagkakataon para makapakinig ng kanyang mga salita. Kaya po mga kapatid, sa oras po na ito, gayahin natin si Maria. Kung ano man po yung pinagkakaabalahan natin o ginagawa natin sa mundong ito, iwanan po muna natin. Sa halip, umupo po tayo sa paanan ni Jesus, makinig ng kanyang mga salita. Sapagkat ang dulot po ng salita ng Diyos ay iba yung pagpapala. Sama-sama muna po tayong manalangin bago po tayo makinig ng kanyang mga salita. Ama namin sa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa araw na ito sa pagkakataong ibinigay mo sa amin para kami ay muling makapakinig ng iyong mga salita. Ama, dalangin po namin na ibuhos mo po ang karunungan sa magbabahagi ng iyong salita sa gabi nito sa pamamagitan po ng iyong banal na spirito. Loobin mo po, Ama, na yun lamang pong naaayon sa iyong kalooban at makapagtataas sa iyong anak na si Jesus ang kanyang maipahayag. Gayon din po, Ama, dalangin din po namin na yun pong lahat na makakapakinig ng iyong mga salita sa gabing ito ay mabuksan po ang kanilang mga puso at isipan upang yung mensahe na nais mong iparating sa aming lahat ay lubos naming maunawaan nang sa gayon ito ay aming maisapamuhay. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa gabi po na ito, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa series na Parables about God's love, grace, and forgiveness. At sa gabing ito, ang ating pong paksa ay yung The Parable of the Two Debtors, ang talinhaga ng dalawang mangungutang. Ang sabi po sa Lucas 7:36-50, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at tumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseo nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon,
Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit pinuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. So makikita po natin sa verses na binasa natin na si Jesus daw po ay inanyayahan ng isang pariseo, si Simon, sa kanyang tahanan para makasalo sa pagkain. Nang araw din na yon, doon pumunta si Jesus doon sa bahay ni Simon, ay nabalitaan ng isang babaeng makasalanan na si Jesus ay kakain sa bahay ni Simon. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon para pumunta doon sa bahay ni Simon na may dala siyang pabango na nakalagay sa sisidlang alabastro. So pagpasok niya sa bahay, lumapit siya sa paanan ni Jesus at binasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang paanan ni Jesus, hinalikan ito at nilagyan ng pabango. So nung makita ni Simon ng pariseo yung ginawa nung babaeng makasalanan, sa kanyang isip ay hinusgahan niya agad si Jesus. At ang sabi niya, kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya na makasalanan yung babaeng humawak sa kanyang paa at dapat hindi niya pinahintulot. Dahil si Jesus ay nakakabasa ng isipan ng tao. Wala tayong maililihim sa Diyos. Alam niya ang iniisip ni Simon. Kaya tinawag niya si Simon at sinabi niya, doon niya po inihayag yung talinhaga ng dalawang mangungutang. Kung saan sinabi niya na may dalawang mangungutang na yung isa mas malaki ang utang kaysa doon sa isa, pero pareho silang hindi nakabayad, kaya pareho silang pinatawad. Kaya tinanong ni Jesus si Simon, sino sa palagay niya ang mas matutuwa o magiging malaki ang pagmamahal na ibibigay doon sa nagpautang sa kanila na nagpatawad sa kanila? Yung mas malaki ang utang o yung mas maliit ang utang? So ang sagot ni Simon, yung mas malaki ang utang na pinatawad. So sabi ni Jesus, tama ang kasagot mo. At sa pagkakataon yon, tinuro niya, sinabi niya binanggit na niya ngayon kay Simon na yung babaeng makasalanan, bagamat hinuhusgahan ni Simon, itong babaeng to na hindi niya kagaya, na hindi ibinigay yung dapat na pagtanggap sa isang bisita na dapat ay ginawa ni Simon dahil bisita niya si si Jesus. Pero sa halip yung dapat ginawa niya bilang host ni Jesus, ayun ang ginawa ng babae. Ano po ba? Sino po ba yung sinisimbolo ng dalawang debtors, dalawang mangungutang sa talinghaga ni Jesus? Ang two debtors po, yung dalawang mangungutang na nandun sa talinghaga na kinuwento ni Jesus ay nire-represent po si Simon at yung babaeng makasalanan. Si Simon po ay isang religious man
na may mataas na katungkulan, may mataas na kalalagayan sa society na kanilang kinabibilangan. At marami siyang kaalaman sa kautusan ng Diyos. Dito po sa talinghaga, si Simon yung nagkakautang, debtor who loved little. Yung debtor, yung nangutang na pinatawad pero nagmahal ng kaunti. Si Simon po, ang nire-represent niya, yung mga tao na ang tingin sa kanilang mga sarili ay matuwid. At hindi nila hindi nila nare-recognize na sila ay nangangailangan ng kapatawaran. Kaya nga po, wala silang pagmamahal, hindi sila magpapakita ng ganong kalaking pagmamahal at pagpapasalamat kay Jesus. Kasi para sa kanila, ang tingin nila sa kanilang mga sarili, hindi sila makasalanan. Sila ay mga matuwid, wala silang kasalanan, pero sa attitude po na pinakita ni Simon sa bilang host ni Jesus, makikita po natin na mayroon siyang hidden sins, yung kasalanan na hindi hayag, pero hindi makikita pero ito ay nag-exist sa kanyang puso. Ano po yung hidden sin ni Simon? Siya yung mapanghusga. Hinusgahan niya agad si Jesus at hinusgahan niya yung babaeng makasalanan na nagpapakita ng kanyang pride, arrogance, yung kanyang pagiging judgmental, at yung kanyang ang tingin sa sarili niya ay siya ay matuwid. Siya ay hindi nangangailangan ng kapatawaran. Sapagkat kaya nga po dito sa binasa natin talinghaga, sinabi lahat ni Jesus Christ sa kanya yung kanyang mga pagkukulang na mga pagkukulang niya na ginawa nung babaeng makasalanan na kanyang hinuhusgahan. Sapagkat bagamat inanyayahan ni Simon si Jesus na sa kanyang tahanan para makasalo sa pagkain, hindi niya binigay kay Jesus yung dapat na hospitality na ini-extend ng isang host sa kanyang guest. Noong mga panahon po ni Jesus Christ, ang courtesy po na dapat i-extend sa isang guest ay yung pagbati, yung paghalik, yung greeting with a kiss, yung providing water, pagbigay ng tubig para ma-refresh yung bisita, o mag-offer ng place para maano po yung feet. Kasi po, mga panahon noon, ang napaka-dusty daw po ng daan. So, kailangan na bilang courtesy dun sa guest mo na malayo ang nilakbay, bibigyan mo siya ng place to wash his feet para malinis yung kanyang paa. And isa pa pong courtesy during Jesus' time is yung pagpapahid ng langis. Lahat po ng yan ay hindi ginawa ni Simon kay Jesus. Pero ang lahat ng yan ay ginawa ng babaeng makasalanan na hinusgahan ni Simon. Simon did not show appreciation or honor to Jesus. Sa halip, he even criticized Jesus for welcoming the sinful woman. Hinusgahan niya si Jesus dahil tinanggap ni Jesus yung makasalanang babae at binayaan niya na hawakan ang kanyang paa at lagyan ito ng pabango. And he even doubted Jesus' identity as a prophet. On the other hand, yung other debtor naman po sa talinghaga ay yung sinful woman, yung babaeng makasalanan. Siya yung debtor who loved more, yung nangutang na pinatawad na nagmahal ng mas malaki. Yung sinful woman po, yung makasalanang babae, nire-represent po niya ang lahat ng mga makasalanan na kinikilala yung pagiging makasalanan nila. At they express their deep love, yung kanilang pagmamahal at pagpapasalamat kay Jesus dahil sa tinanggap nilang kapatawaran. Most likely, ito pong sinful woman na to was a prostitute. At siya po ay talagang iniiwasan. He was ostracized
by society. Siya ay nire-reject ng society kasi ang tingin sa kanya ay marumi. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, itong babaeng to, alam na alam niya yung kanyang kondisyon. At siya tinanggap niya yung kanyang kondisyon at alam niya, buong kapakumbaba ang tinatanggap niya, kinikilala niya na kailangan niya ng divine help at kailangan niya ng kapatawaran, which demonstrated yung kanyang willingness na baguhin ang kanyang mga maling pamumuhay. Ang kanyang maling pamumuhay. She approached Jesus, the sinful woman approached Jesus with humility, total surrender, and yung contrition, yung kanyang pagsisisi, at pinakita niya yung kanyang genuine and profound devotion and love for Jesus na higit pa dun sa hospitality na pinapakita sa mga guest nung panahon na yon. Bagamat hindi siya isang religious na tao na kagaya ni Simon, na talaga pong deeply religious man, na maraming kaalaman sa kautusan ng Diyos, bagamat siya ay isang makasalanan, the sinful woman recognized that Jesus is the Savior, na kailangan niya si Jesus para maging tagapagligtas niya. At she humbled herself sa paanan ni Jesus. Buong kapakaumbabaan siyang lumuhod sa paanan ni Jesus, sinalikan ng paan ni Jesus, and he anointed the feet of Jesus with perfume at ng kanyang mga at yung luha niya mismo ang naging panlinis dun sa paan ni Jesus, at yung kanyang buhok ang pinamunas niya sa paan ni Jesus, which showed she understood, nagpapakita ng kanyang kaalaman, she knew the importance of honoring Jesus with the best that she could offer. Bagamat siya po ay isang makasalanan na iniiwasan at nire-ridicule ng tao ng panahon na yon, siya po ang nagpakita ng pagpapahalaga at pag-honor kay Jesus. Yung best niya, bagamat yung in-offer niya yung best niya, kung ano man yung best na maibibigay niya kay Jesus, yun po ay ibinigay niya na hindi ginawa ni Simon. Kaya nga po, tinawag siya ni Jesus at sinabi ni Jesus, nakikita mo ba ang babaeng ito? Para po ma-realize ni Simon yung malaking pagkakaiba ng ang pagtanggap niya at pagtanggap sa kanya nung makasalanang babae. Marami po tayong lessons, marami tayong aral na matututunan sa talinghaga na ito. At ano po ang isa sa mga aral na matututunan natin? Like Simon and the sinful woman, we are all debtors because of our sins. Ang sabi po sa Roma 23, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, si Simon, ang tingin niya sa sarili niya, siya'y matuwid. Wala siyang kasalanan. Yung sinful woman, alam niya, in-acknowledge niya na siya ay makasalanan. Mga kapatid, gaya po ni Simon at na sinful woman, tayo po ay mga mangungutang. Lahat tayo ay may utang sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sin is a debt and we as sinners are debtors. Dahil sa ating mga kasalanan, we have created a spiritual debt so great that we cannot pay it back. Napakalaki po ng utang natin sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan at hindi natin ito mababayaran. So whenever we break God's commandments, naiipon po yung utang natin sa Diyos. At as sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating mga utang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa sarili nating kakayahan, by ourselves, hindi po tayo makakalaya sa ating pagkakautang sa Diyos. Whether or not malaki or maliit ang ating debt, ang ating utang, hindi po tayo makakabayad.
Wala tayong kakayahang makabayad sa ating utang sa Diyos. We do not have the ability to pay off our debt. Kaya kailangan natin yung habag, yung kagandahang loob ng Diyos at kanyang kapatawaran. We need God's mercy, grace, and forgiveness. Yan po ay mababasa natin sa banal na kasulatan sa maraming verses. Efeso 1 verse 7, Efeso 2 verse 4 to 9, Romans 5:15 to 17, Titus 2:11, and Titus 3:4 to 7. It takes God's goodness, mercy, and grace for us to be saved from our debt. Yung tanging pong kabutihan ng Diyos, yung kanyang habag, yung kanyang kagandahang loob, iyon lamang po ang magliligtas sa atin sa ating pagkakautang, ang magpapalaya sa atin sa ating pagkakautang sa Diyos. No matter how righteous you think you are, yun lamang pong isang kasalanan, kahit sabihin mo pa, kapatid, na isa lang ang nagawa mong kasalanan, nagsinungaling ka lang, nandun pa rin po yung penalty na dapat mong bayaran. Ang sabi po sa Santiago 2 verse 10, kung isa lang, kahit isa lang sa kautusan, sa 10 kautusan ang hindi mo masunod, lahat na ng kautusan, ibig sabihin nun, lahat ng kautusan na hindi mo na nasunod. So, wala pong amount of righteous deed, walang mabuting gawa na gagawin mo o magagawa mo ang magiging daan para mabaliwala yung kasalanan mo. Na kahit na pilitin mo pa na to live a perfect life, which is impossible. Hindi dahil sa kung ano man yung ginawa natin o kung sino man tayo, kaya tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Tanging kagandahang loob lamang ng Diyos ang magiging daanan yung kanyang free gift of forgiveness, free gift of salvation, pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Jesus. Yun lamang po ang magiging daan para tayo ay maligtas doon sa kabayaran ng kasalanan na dapat po natin, dapat tayo po ang magbayad ng penalty of death. So again, mga kapatid, it takes God, that is why we need God's goodness, mercy, and grace para po yung kasalanan, yung utang na hindi nating kayang bayaran ay mapatawad ng Diyos. Kung paano doon sa talinghaga ay pinatawad yung utang ng dalawang mangungutang. Ano pa po ang lesson na ating matututunan sa talinghagang ito? Be compassionate to sinners. Kahit po mga makasalanan, kahit ano pa yung laki ng kasalanan ng tao, dapat pa rin po natin silang mahalin. Tandaan po natin mga kapatid, tayo man po, lahat po tayo ay makasalanan. Kaya kung paano natin gusto na tayo unawain, tayo mahalin pa rin sa kabila ng ating mga pagkakamali at kasalanan, ganun din po tayo dapat sa ating kapwa na nagkakasala. Pero madalas po, gaya ni Simon, yung self-righteousness natin, yung pag-iisip natin na tayo ay matuwid, ito po ang dahilan kung bakit napo-focus tayo doon sa kasalanan, hindi doon sa nagkakasala. Kaya po nangyari kay Simon, nakafocus siya doon sa kasalanan ng babae, hindi doon sa babae. Kaya ang tingin niya dito sa babae ay napakababa. We tend to forget that even the worst of sinners, of all sinners, even the worst sinner is also a human being created in the image of God. Maaring siya ay makasalanan, nagkasala ng mabigat, pero tandaan po natin, mga kapatid, lahat po ng nilalang ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. Yun nga lang po, ang pagkakasala ang naging dahilan para yung pagiging kagaya ng Panginoon ay nawala po sa mga tao. Pero gayon pa man, dapat pa rin po na
unawain natin ang lahat ng nagkakasala kung paano gusto rin po natin na tayo ay unawain ang ating kapwa tuwing tayo ay nagkakasala. Makikita po natin sa talinghaga yung malaking pagkakaiba ng reaction ni Jesus at ni Simon dun sa babaeng makasalanan. Jesus welcomed the woman's presence, and instead of condemning her, sa halip na husgahan or hindi tanggapin ni Jesus Christ yung babae, tanggihan o reject yung babae, pinabayaan po ni Jesus na ipakita ng babae yung kanyang devotion and gratitude sa kanyang kay Jesus, sa kanya. By allowing the woman to wash his feet, na nagpapakita po ng compassion and acceptance of Jesus of the woman kahit paano ang nakaraan ng babae. Sa kabilang dako, si Simon na isa ring makasalanan ay pinakita yung panghuhusga at yung kanyang contempt towards the woman. And he even questioned the identity of Jesus as a prophet for allowing the sinful woman to touch him. While yung pinakita ni Jesus na attitude showed compassion and acceptance of the sin of the woman regardless of her past mistakes, si Simon naman po ay nagpakita ng kanyang lack of compassion at kawalan ng pangunawa dun sa sitwasyon ng babae. So, while Simon saw the sin and not the woman, si Jesus Christ ang nakita po ay yung tao, yung babae, at hindi ang kanyang kasalanan. Ang iniisip nga po ni Simon noon, dapat dapat pinaalis ni Jesus Christ yung babaeng makasalanan at hindi niya hinayaan na hawakan ng babae ang kanyang mga paa. Kaya nga po sinabi ni Jesus Christ kay Simon na, nakikita mo ba ang babaeng ito? It is Jesus' way of telling Simon, tinatama niya po sana si Simon para maisip ni Simon na mali ang kanyang perspektibo sa buhay, mali ang kanyang pagtrato dun sa babae. Ang salip, ang gusto sanang sabihin ni Jesus Christ kay Simon, Simon, dapat magkaroon ka rin ng pagmamahal kahit dito sa makasalanang ito. You need to have compassion for the sinners. Dahil mga kapatid, kailangan po tayo magkaroon ng compassion for sinners kasi tayo man po ay sinner. Noong mga panahon po kasi ni Jesus Christ, ang nakikita po lagi ng mga tao yung kasalanan, hindi yung tao. The people of during the time of Jesus saw the woman, the woman, yung kasalanan ng babae. They saw the sins of the woman, not a broken human being who needed help, who needed redemption and forgiveness. Kaya nga po, hindi nila matanggap yung babaeng makasalanan. Because instead of seeing her as someone who needed help, they condemned, despised, and ridiculed the woman. Na hanggang sa panahon po natin, ganun pa rin po ang mga nangyayari. Maraming tao na ang tingin sa mga sarili ay sobrang matuwid, walang kasalanan, kaya sobrang makapanlait, sobrang makapanghusga sa mga taong nagkakasala. So, sabi nga po, kahit sa panahon na to, marami pong mga tao na ang nakikita lagi yung yung mga pagkakamali, yung reputasyon o yung status ng tao. Hindi nila nakikita yung pagiging yung pagkatao ng isang tao, ng isang nilalang na alam na dapat ang tingin po natin sa bawat isa, wag nating kalilimutan na ang bawat isa sa atin, hindi man tayo perfecto, marami man tayong pagkakamali, ang bawat isa ay mahal ng Diyos. Ang bawat isa ay nais ng Diyos na maligtas sapagkat ang bawat isa ay kanyang nilalang sa kanyang wangis at anyo. So when it comes to people caught in sin,
God wants us to treat them with kindness and respect, bearing in mind that they can be as weak as we are. Kapag tayo po ay nakakakita ng mga taong nagkakasala, tandaan po natin, ang nais ng Diyos na reaction natin ay mahalin din po natin sila. Itrato nila natin sila with kindness, and hindi pa rin po dapat mawala ang respeto natin sa kanila. At lagi po nating uunawain, iisipin na tayo man dumarating sa panahon na nagiging kasing hina din nila at nagkakasala. Ang dapat po natin gawin, we can pray for them. Ipanalangin po natin sila, at ang pinakamahalaga, let us share the good news of salvation with them. Napakahalaga din po for us to speak the truth about sin, but we should do it in a gentle and caring manner. Sinasabi po sa banal na kasulatan na kailangang sabihin natin ang katotohanan ng may pag-ibig. Kailangan pong malaman ng mga taong nagkakasala na mali ang kanilang ginagawa, para sa ganung paraan ay maituwid pa ang kanilang mga pagkakamali. Pero sa atin pong pagsasabi ng kanilang mga pagkakamali, gawin po natin ito ng may pag-ibig, udyok ng pag-ibig. Wala pong panghusga, kundi udyok ng pag-ibig na nandun po sana ang atin pong intensyon na sila ay madala sa laman, ay madala natin kay Kristo para magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Ano pa po ang lesson, ang aral na mapupulot natin sa talinghaga? While we do not condemn sinners, we should not tolerate them. Hindi, gusto po ng Diyos na mahalin natin ang mga makasalanan, na tatuhin natin with respect. Pero hindi po ibig sabihin na ito tolerate natin yung kanilang mga kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo nagkakasala, kasi walang pagkakasala na magdudulot ng mabuti. Ang lahat ng kasalanan, all sins are harmful and destructive. Ito po ay magwawasak sa atin. Ito ay walang dulot na mabuti sa atin. God loves us so much, kaya ayaw niya po na tayo ay nagkakasala. So loving sinners does not mean we agree or support their sin. Yung pagmamahal po natin sa mga makasalanan, hindi ibig sabihin na sang-ayon tayo sa kanilang ginagawang mali o sinusuportahan natin ang kanilang mga kasalanan. It only means we care about them. Ang ibig sabihin lang po, tayo ay nagmamalasakit para sa kanila at gusto natin na yung mabuti lamang ang mangyari sa kanila, at kasama doon yung sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan at tumanggap ng kagalingan espiritual. Ignoring or excusing sin does not help anyone. Hindi po makakatulong pag binaliwala natin or binigyan natin ng justification yung kasalanang nakikita natin ginagawa ng ating kapwa. Wala pong, ulitin ko po, walang magiging magandang consequence ang kasalanan. So hindi po pagmamahal yung magbubulag-bulagan ka sa maling ginagawa ng ating kapwa. It is not loving to turn a blind eye to the sins of the people around us. By addressing sin with love and honesty, we show that we care for people. We show that we care about the well-being, the total well-being of a person, by helping them turn away from sin towards a better way of life with God. Kapag pinaalam po natin, kapag ginawa natin ng paraan para yun pong nagkakasala na nakikita natin, ay malaman niya na mali ang kanyang pagkakasala, nang sa gayon ay maituwid niya ang kanyang mga buhay para mas magkaroon siya ng mas magandang buhay sa piling ng Panginoon. Ibig sabihin po nito, tayo po ay tunay na nagmamalasakit. Ito po yung tunay na pagmamahal. Yung kahit masaktan sila dahil sasabihin natin na mali ang ginagawa natin, mali ang ginagawa nila, ito naman po ay magiging
ay magdudulot ng mas mabuti para sa kanila. Dahil pag nabago ang buhay nila, na ituwid nila yung kanilang pagkakamali, sila man po ay mag-enjoy ng pagpapala mula sa Panginoon. Isa pa pong aral na mapupulot natin sa talinghaga, focus on changing ourselves, not on the sin of others. Madalas po kagaya tayo ni Simon, napakabilis nating makita o husgahan yung mga nagkataong nagkakasala na nakikita natin. Dahil nakakalimutan natin na tayo man ay makasalanan din. At baka nga yung ating hinuhusgahan na kasalanan ng iba ay nagagawa din pala natin. Si Simon po sobrang nakafocus siya doon sa pagiging makasalanan ng babae. Kaya nga na-bother siya na bakit pinabayaan ni Jesus Christ na lumapit sa kanya yung babae at lalo na para hawakan ng kanyang mga paa. So, ang focus niya doon sa kasalanan ng babae. Nawala sa isip niya yung sarili niyang spiritual condition. Sa pamamagitan po ng talinghaga, ah, pinakita ni Jesus Christ kay Simon nang itinuro niya yung babae na bago mo tingnan yung pagkakamali ng babae, tingnan mo muna yung mga pagkukulang mo. Nakita niya yung babae, yung makasalanang babae, pero nakalimutan niya yung mga kasalanan niya na hayag na kasalanan niya yung kanyang failure na mag-extend ng courtesy kay Jesus na dapat ay ginagawa ng lahat ng host sa mga guest nung panahon na yon. At hindi pa rin, nandun pa rin po yung nakatagong kasalanan ni Simon, yung kanyang pagkagiging mapanghusga, yung kanyang pride, yung kanyang arrogance, at yung kanyang pagdududa sa identity ni Jesus. Ito po ay pinakita ni Jesus sa kanya, pinaalam sa kanya ni Jesus na ang bilis mong husgahan yung babae, pero hindi mo rin nakita na ikaw din ay maraming pagkukulang. Parang tayo po, mga kapatid, maraming beses pag may nakita tayong mga nagkakasala, ang bilis nating husgahan sila. Madalas nakakalimutan natin, tayo man po ay mahina din at nagkakamali pa rin, nakakagawa ng mga kasalanan. So ang nais po sa ating ipahayag ang nais po ng talinghaga na to na matutunan natin, kaysa mag-focus po tayo doon sa pagkakasala ng iba, mag-focus muna po tayo doon sa ating mga pagkukulang. Kung paano natin babaguhin ang ating mga sarili, kung paano daily tayo po ay patuloy na mababago sa pamamagitan ng grace, ng kagandahang loob ng Diyos, ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kailangan doon po tayo nakafocus yung day by day, gradually, mawawala yung mga nagagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung ating kapwa, sabi nga kanina, sasabihin natin sa kanila yung mga pagkakamali nila. Pero hindi ibig sabihin na puro na lang po ang focus natin ay sa kanilang pagkakamali. Samantalang hindi po natin nakikita yung sarili nating pagkakamali. Ang nais po ng Diyos, focus tayo na baguhin natin ang ating mga sarili patungo doon sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ano pa po ang aral na mapupulot natin sa talinghaga? Be grateful for the forgiveness of our sins. Lagi po tayong magpapasalamat sa Panginoon daily, araw-araw. Magpasalamat tayo sa kapatawaran na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon dahil araw-araw po tayo nagkakamali. Tayo'y nagkukulang sa Panginoon, nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Pero sa Kanyang kabutihan, lagi po nandyan ang Diyos para tayo patawarin. Basta humingi lang po tayo ng kapatawaran. Maraming mga tao na they do not realize na tayong lahat ay may utang sa Diyos. That we are all in debt. At yung utang natin, hindi natin kayang bayaran. Kahit ano pang sakripisyo, kahit ano pang mabuting gawa na gagawin natin. No matter how hard we try,
Hindi kahit anong hirap ang gawin natin, kahit anong pagsisikap ang gawin natin, kahit ibigay pa natin ang best natin, we will never be able to pay our debts sa Diyos. It is impossible to pay our debts as sinners. Yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan, hindi po natin yan mababayaran. Binayaran na yan ni Jesus Christ para sa atin. Nang siya'y mamatay sa krus, binayaran na niya yung utang natin with His precious blood, pamamagitan ng kanyang dugo. He died for us so that yung penalty ng sin na dapat tayo magbayad, siya ang nagbayad. Napatawad ang ating mga kasalanan, napatawad ang ating utang dahil si Jesus Christ ang nagbayad ng ating mga utang. And this should be the greatest reason for us to be grateful. Ito yung pinakamalaking dahilan para dapat po tayo ay nabubuhay araw-araw punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos, knowing na we are no longer in debt. Napatawad na yung utang natin, hindi dahil sa ginawa natin, hindi dahil sa nabayaran natin, kundi dahil binayaran ni Jesus. Jesus Christ paid our debts. He redeemed us from our sins, and now we are set free to follow Him. Tayo po ay tinubos niya sa atin pong pagkakasutang sa Diyos, sa ating mga kasalanan, at tayo po ngayon ay pinalaya na niya. Hindi lang po tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo po ay pinalaya pa sa kasalanan. And we are now free to follow Him. Kaya po, walang dahilan para hindi po tayo magpasalamat day by day sa ating Panginoon, sapagkat sa kabila na tayo po ay patuloy pa rin nagkakasala, patuloy pa rin nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ang lahat po na ito ay nabayaran na ni Jesus Christ nang siya ay mamatay sa krus. Nabayaran na niya ang lahat ng utang natin sa pamamagitan ng dugo na ibinubo niya sa krus ng Kalbaryo. At ano pa po ang aral na matututunan natin? No sin is beyond the reach of God's grace. Walang kasalanan na hindi kayang maabot ng kagandahang loob ng Diyos. Si Satan po, dinideceive niyan ang maraming tao na sobrang laki ng kasalanan mo, huwag ka nang lumapit sa Diyos kaya hindi ka niya patatawarin. Dapat sa'yo, you run away from God, huwag ka nang humingi ng tawad. Yan ang gustong sabihin ni Satan sa mga makasalanan tao. Dito po sa talinghaga makikita na po natin yung dalawang mangungutang, yung both debtors, regardless, magkaiba yung kanilang mga inutang, parehong pinatawad sa kanilang mga kasalanan. So pinakita po yung vast extent nung grace and mercy ng money lender. Gayon din po sa ating relasyon sa Panginoon, walang kasalanan na it cannot be forgiven through God's grace. God's forgiveness, wala pong bound, walang limit, God's forgiveness knows no bounds. And His grace is available to all who repent and seek forgiveness. Ang kanya pong kagandahang loob ay available, ay pwedeng matanggap ng lahat ng magsisisi sa kanilang mga kasalanan, tataligdan ng kanilang pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, at mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang kagandahang loob po ng Diyos is available sa lahat na magre-repent and will ask forgiveness regardless kung gaano man kalaki o kadami ang kanyang mga kasalanan. Again, no sin is beyond the reach of God's grace. Huwag po tayong maniniwala kay Satan na hindi kayang patawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan, for as long as ikaw ay tapat na lalapit sa Kanya, magsisisi at magre-repent at tatalikdan ang maling pamumuhay patungo sa
pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito pong talinghaga na to, it emphasizes, binibigyan diin po yung inclusivity of God's grace, na yung kagandahang loob ng Diyos po, it is for everyone. It is for open for everyone. His offer of forgiveness is extended to all who come to Him in repentance. Yung kagandahang loob po ng Diyos ay tatanggapin ng lahat ng lalapit kay Jesus. Magsisisi sa kasalanan at tatalikdan, babaguhin ang kanyang puso at yung merong change of mind, change of heart para at tatalikdan ang mga yung maling pamumuhay at sa piyaya ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu. Pag tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tatanggapin niya yung banal na Espiritu na tutulong sa kanya para mabago ang kanyang buhay. God's grace forgive any sin as long as you genuinely repent and want to change your life. Pag tunay kang nagsisisi sa iyong mga kasalanan at gusto mong baguhin ang iyong buhay, matransform ang iyong buhay, tatanggapin ni Jesus, tatanggapin ka ng Panginoon, tatanggapin ka ni Jesus, at tatanggapin mo ang kagandahang loob ng Diyos. Yung pong talinghaga na to, it illustrates God's grace is extended to everyone, irrespective of their past mistakes, backgrounds, or circumstances. Ang kagandahang loob po ng Diyos ay para sa lahat. Kahit ano pa man yung nakaraan, kahit ano pa man yung pinanggalingan, kahit ano pa man ang mga pangyayari sa buhay ng tao. As long as the person genuinely repent and want to change his or her life. So no matter how sinful our past is, makakalapit kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo in the past, pwede kang lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. We must always remember that through the sacrifice na ginawa ni Jesus Christ sa krus, lahat po tayo ay given the chance to come boldly to God and ask for forgiveness. When we sincerely and genuinely ask for God's forgiveness and we do our best to change through God's grace, then God will forgive us. Ano pa po ang lesson na magkukuha natin sa talinaga? Jesus discerns our hearts. Si Jesus Christ po, nakita niya yung nilalaman ng puso ng sinful woman. Nakita niya yung genuine repentance and love. Kaya nga po, yung pagpatawad, binigyan niya ng kapatawaran at kinommend niya yung faith ng sinful woman. Sa kabilang dako, nakita rin po ni Jesus yung hypocrisy, yung pagiging pagpapakunwari, mapagkunwari ni Simon at yung kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Alam niya kung ano yung iniisip ni Simon, kaya nga po inihayag niya yung talinghaga, the parable of the two debtors. No one of us can hide our feelings, our thoughts, and our feelings from Christ. So yun pong katotohanan na nakikita ng Diyos, nakikita ni Jesus yung ating iniisip. This should be both a source of encouragement and source of parang something to frighten us. It is an encouragement kasi alam natin na kahit na mawala pa lahat ng tao na umunawa sa atin sa mundong ito, kahit pa lahat ng tao iwanan tayo, alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos. Alam natin na alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan natin at alam na yung desire ng mga puso natin. Yung knowing that that Jesus discerns our heart should frighten us because lahat ng iniisip natin, pag meron tayong maling iniisip, if our thoughts are evil, we will receive judgment for that. We can't hide anything from God because Jesus sees our heart. Nakikita po ng Diyos, nakikita ni Jesus ang ating mga puso. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kung paano nakita niya yung iniisip ni Simon, ganun din po ang Diyos. Nakikita niya ang lahat ng ating mga iniisip. Ang mabuti po, ang
maganda po sa Diyos ang ah, what is good po sa Panginoon is kahit alam na ng Diyos yung bawat aspeto ng ating mga puso, kahit nakikita niyo lahat ng ating mga kamalian, yung ating mga pagkukulang, lahat ng kasalanan natin, God's love for us as His children, it remains unchanged. Ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kabila ng nakikita niya ang ating lahat-lahat sa atin, lahat ng karumihan natin, nakikita niya, hindi nababago ang pag-ibig niya sa atin. His knowledge of our hearts does not diminish His love for us. And instead, ang gusto ng Diyos, He always seeks to guide us and transform us from the inside out. Sa halip na tayo po ay husgahan o i-condemn ng Diyos, ang gusto niya, tayo ay i-guide niya sa tamang pamumuhay at i-transform tayo from the inside out mula sa ating puso para ang ating pong panlabas, ang ating pamumuhay ay maayon sa kanyang kalooban. As we surrender our hearts to Jesus, He can work with us to renew our minds, purify our motives, and align our desires with God's will. Ang mahalaga lang po, isuko na po natin ang lahat-lahat sa ating Panginoong Hesus para matulungan niya tayo na baguhin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, yung mga ating mga thoughts, yung mga ating mga motives, at para tayo po ay laging naka-align sa kalooban ng Diyos. Jesus can help us grow in love, faith, and obedience so we can live authentically and wholeheartedly before Him as He desires for us. Ang gusto lang po ni Jesus, inaanyayahan niya po tayo lagi to come to Him, to approach Him. Yung wag tayong mag-pretend ng mga, kasi hindi naman po natin matatago ang ating mga puso. Huwag na po tayo mag-pretend ng mga bagay na hindi naman tayo. Let us come to Jesus with openness, kung ano man yung karumihan natin, kung ano man yung mga dinaramdam natin, sabihin natin lahat sa Kanya. Dahil ang gusto ng Diyos, ang gusto ni Jesus, maging honest tayo, maging open tayo sa Kanya because Jesus understands us completely and loves us deeply. So, hindi na po natin kailangan magtago kung ano man yung mga karumihan natin, nakikita po ng Diyos yan. Ang mahalaga, nandyan po yung genuine desire natin na baguhin, na tayo ay mabago, na maitama po natin ang ating mga buhay para lagi tayo nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Isa pa pong aral na matututunan natin sa talinghaga na ito, the more we are forgiven, the more we should love God. May mga debtors po na may mga makasalanan po na kagaya ni Simon na kahit napatawad na sila, hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. Kasi ang tingin nila, karapatan nila yun eh. Karapatan nila sila yung mapatawad kasi pag gumawa sila ng mabuti, dapat patawarin sila ng Diyos. Parang ang gusto nila, makompensate yung mga maling ginawa nila sa mga nagawa nilang mabuti. Instead of saying thank you, wala silang pagpapasalamat sa Diyos. Ang iniisip nila, kaya nila natatama ang kanilang pagkakamali dahil iyon ay sarili nilang effort. And instead of being grateful, they complain. Iniisip pa nila na kaya naman sila nagkakasala kasi pinabayaan sila ng Panginoon. Naghirap sila, marami silang pinagdaanan, kaya sila nagkakasala. Kaya tuloy, kuminsan sinisisi pa nila ang Panginoon sa mga nangyayari sa kanilang buhay. At sinajustify pa nila yung kanilang mga pagkukulang dahil sa sinasabi nila na ang Diyos din kasi naman ang nagkulang sa kanila. Marami pong mga makasalanang tao na sa halip na magpakumbaba at magpasalamat sa Diyos, ginajustify pa nila yung kanilang mga pagkakamali at pilit nilang iniisip na yung kanilang maitama man nila yung kanilang pagkakamali, hindi ito dahil sa biyaya galing sa Diyos, kundi sa sarili nilang kakayahan. Ito po yung mga debtors na kagaya ni Simon, na ang tingin sa mga sarili ay matuwid at walang pagkakamali. At kung magkamali man,
Pag ito'y natama nila, ang iniisip nila ito ay dahil sa kanilang effort at hindi dahil sa biyaya or tulong galing sa Diyos. On the other hand, meron po mga debtors o yung mga makasalanan na kapag sila'y napatawad, they choose to show a humble heart like what the sinful woman did. She was humble enough to seek forgiveness, to repent, and to change her sinful ways. Because she was forgiven more, because maraming kasalanan na malaki yung kasalanang napatawad sa kanya, her response was to love God more, to love Jesus more. Because the bigger the forgiven debt, the bigger the joy. Pag mas malaki yung utang na napatawad sa'yo, mas malaki yung kagalakan sa puso. Ganon din po yung nararanasan nung sinful woman at ganon din po ang attitude ng bawat isa sa atin. Malaki man o maliit yung iniisip nating kasalanang nagawa natin, hindi po dapat mawala yung pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga nagkasalanan natin na pinatawad dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus. Araw-araw po, we should be thankful to God na lagi tayong pinapatawad sa lahat ng mga nagagawa pa rin natin bagamat tayo po ay mga anak na ng Diyos. Yung thankfulness po, hindi dapat mawala sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. As an act of gratitude, we must respond with love since we have been shown love. Kung paano po tayo ay binigay sa atin ng Diyos yung kanyang pagmamahal, yung kanyang walang hanggang pag-ibig, ang response po natin dapat magbigay din po tayo, spread po natin ang pag-ibig ng Diyos, iparamdam din po natin sa ating kapwa. We must respond with mercy because we are shown mercy. Kung paano po tayo ay tumanggap ng habag mula sa Diyos, ganun din po dapat mag-extend. Tayo po ay maging merciful or yung pakita rin po natin ang habag doon sa mga taong nagkakasala sa atin. Marami pong mga tao na nahihirapang magpatawad sa mga kasalanang nagawa sa kanila ng kapwa. Mahirap po kasi talaga magpatawad lalo na pag napakabigat ng kasalanan na nagawa sa atin. So, sa gabi pong ito, sa pamamagitan po ng talinghagang ito, nawa maisip po natin, hindi tayo, nahihirapan tayong magpatawad. Nakalimutan na ba natin na tayo po ay pinatawad? Na patuloy na pinapatawad sa ating mga kasalanan? Sa mga utang natin na hindi natin nabayaran, na binayaran ni Jesus, tayo po ay nakalaya sa ating pagkakautang. Bakit mahirap para sa atin na palayain din ng iba sa pagkakautang sa atin sa mga namaling nagawa sa atin? So kung tumarating po sa ating mga buhay yung nahihirapan tayong magpatawad, alalahanin na lang po natin yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Alalahanin na lang po natin yung ginawang binigay sa ating kapatawaran ng ating Ama sa Langit nang dahil binayaran ni Jesus yung utang natin. So kung paano tayo pinatawad sa ating mga utang, dapat ganun din po tayo magpatawad sa utang sa atin ng ating mga kapwa. Dahil kapatid, walang hihigit sa utang natin sa Diyos sa kahit ano pang utang sa atin ng ating kapwa. We must respond with grace because we have been shown grace. Kung paano tayo ay tumanggap ng kagandahang loob ng Diyos, ganun din po ang extend natin sa ating kapwa. Kagandahang loob sa pamamagitan din po ng biyaya ng Diyos, mahirap ibigay yung kapatawaran, yung kagandahang loob, yung habag, pero sa tulong at biyaya ng Diyos, ito po ay magagawa natin. Isa pa pong lesson na mapupulot natin sa talinghaga, humility is required for proper repentance. Para tayo ay magsisi, talikdan at mabago ang ating mga buhay, mahalaga po na mayroon tayong kapakumbabaan. It is impossible to repent of our sin without humility. Hinding-hindi ka hihingi ng kapatawaran sa kasalanan mo
kung hindi mo tinatanggap na ikaw ay makasalanan. Dito po ay makikita natin do sa case ng sinful woman kung paano, kung ito pong babae na to ay sa kabila ng kanyang kasalanan ay nagnanaig yung kanyang pride at inisip niya kagaya ni Simon na siya ay malinis at walang kasalanan, hindi po siya magre-repent, hindi siya lalapit kay Jesus Christ. Mahalaga po na ang isang tao makita niya na siya ay sinner. Hindi po hihingi ng kapatawaran ang sino mang tao sa kanyang kasalanan kung hindi niya iniisip na siya ay makasalanan. Kung sa tingin mo sa sarili mo ikaw ay matuwid, wala kang kasalanan, hindi ka hihingi ng tawad sa Diyos. So, hindi ka magsisisi sa kasalanan mo, hindi mo tatalikdan yung buhay mong hindi ka lugod-lugod sa Diyos kasi sa iniisip mo ikaw ay matuwid, ikaw ay walang kasalanan. A proud person will find it difficult, if not impossible, to repent and follow God. Hindi mahihirapan o baka imposible na yung isang tao na ang tingin sa sarili ay napakataas, ang tingin sa sarili ay malinis, walang kasalanan, halos imposible po na siya ay lumapit. Siya ay humingi ng tawad at lumapit sa Diyos. Sa gabi pong ito, pinapaalala sa atin ng Diyos, when we ask for God's forgiveness, we should always be filled with humility. Lagi po nating makikita ang ating mga sarili kung gaano po tayo karumi sa harapan ng Diyos, pero sa kabila ng yun, tayo ay tinanggap ng ating Ama sa Langit dahil sa katuwiran ni Kristo na tinanggap natin nung tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi dahil po sa ating kabutihan, sa ating kung ano man yung nagawa natin, kundi dahil lamang po sa sa kagandahang loob ng Diyos. Isa pa pong aral, napakagandang aral po napakahalagang aral sa talingaga na ito. Faith is needed for proper repentance. Ang sabi po ni Jesus doon sa babaeng makasalanan, ikaw ay naligtas sa pananampalataya mo. Niligtas ka ng iyong pananampalataya. Faith is believing that when God says we are forgiven, we are truly forgiven. Nang tayo po ay tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Hindi lang pinatawad kundi pinalaya. We must stop condemning ourselves. Huwag na po nating parusahan pa ang ating mga sarili na lagi nating sinasabi na tayo hindi nakarapat-dapat sa Diyos. Kundi magtiwala po tayo na dahil kay Kristo, tayo po ay malaya na sa penalty ng kasalanan. Tayo po ay hindi na atulang maparusahan dahil sa gainawaan ni Kristo. So tayo po ay mabubuhay na ng mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan, mayroong pag-ibig. Kasi pagpatuloy po nating iniisip sa ating mga sarili na tayo ay hindi pa nakakalaya sa kasalanan sa kabila ng tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi po natin mai-enjoy yung abundant life, yung buhay na ganap at kasiya-siya. Kasi lagi pong ipapaalala sa atin ni Taning, ay hindi ka pa pinatatawad ng Diyos, ay hindi ka pa nakakalaya, kaya magiging miserable ang buhay natin. When God says we are forgiven because of our faith in Jesus Christ, we are truly forgiven. If the Son has set us free, if Jesus has set us free, we are truly free. Kung ang anak ang nagpalaya sa atin, tayo ay tunay na malaya. Faith is so powerful that it produces various positive fruits in us. Kapag po yung ating pananalig na tayo ay napatawad na, ay lagi po natin yan ang magiging magro-rule sa ating buhay, tayo po ay mamumunga. Tayo po ay yung plano ng Diyos para sa ating buhay, ito po ay mangyayari sa ating buhay. Kasi nga po, pinalaya na po tayo dun sa mga pandaraya ni Satan na tayo ay alipin pa rin ng kasalanan. When we are faithful, kung tayo po ay nananalig sa Diyos, we are not simply forgiven, but we can also live and go on with our lives with peace and joy.
Tayo po ay mabubuhay ng mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan, may pag-ibig. Dahil tayo po ay malaya na, tayo ay pinatawad na, at tayo ay may bagong buhay na. We are a new creation in Jesus Christ. So, we can go in peace because our faith has saved us. Our faith in Jesus Christ has saved us because of God's grace. And ang sa pong aral, we are forgiven through grace. Tayo po ay napatawad sa pamamagitan po ng kagandahang loob lamang ng Diyos. Yung cancellation po, yung pagkawala po ng ating pagkakautang sa Diyos dahil sa ating kasalanan, ay dahil lang po sa kagandahang loob ng Diyos. It's the cancellation of our debt to sin is brought about because of grace. Grace is the unmerited favor that we receive from God. Ang kagandahang loob po ng Diyos ay yung tinatanggap natin mula sa Diyos na hindi naman tayo karapat-dapat tumanggap nito. It is not because of what we did that we receive grace and forgiveness, but rather it is the mercy and love of God. Hindi tayo tumatanggap ng kagandahang loob ng Diyos at ng kanyang kapatawaran dahil tayo ay karapat-dapat tumanggap nito dahil sa ginawa natin. Ito ay dahil lamang sa habag at pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan, wala tayong magagawa. There's nothing we can do that we can earn God's forgiveness. There's nothing we can do to make up for the past sins that we have committed, and most certainly for the sins we will commit in the future. For this reason, because of God's grace and goodness, the only logical response for us is to love Jesus back. We must stop in our sinful ways and start living a life pleasing to God. Dapat talikdan na po natin yung mga pagkakasala natin, yung mga ginagawa na po nating mali, at mabuhay na tayo ng kalugod-lugod. Magkaroon tayo ng buhay na laging magbibigay ng kaluguran at karangalan sa Diyos. God is graceful. Ang Diyos po ay punong-puno ng kanyang kagandahang loob ay umaapaw. And He is always ready to forgive. Pero mga kapatid, lagi lang din po natin aalalahanin, God is a God of justice too, and He will not tolerate willful sinning. Hindi po gusto ng Diyos yung talagang sinasadya nating pagkakasala. Ang Diyos po is a God of justice. This parable, ito pong talinhaga na to, will help us better understand the mercy, goodness, and grace of God. Sa pamamagitan po ng talinhaga na to, mas naunawaan po natin yung habag, yung kabutihan, at yung kagandahang loob ng Diyos. At pinakamahalaga po, natutunan natin kung paano tayo dapat mag-respond doon sa kapatawaran na tinanggap natin mula sa Diyos. Muli po, pinapaalala sa atin sa talinghagang ito, ang ating pong kasalanan ay pagkakautang natin sa Diyos. Pagkakautang na hindi natin kayang bayaran, kaya sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang napakadakilang pag-ibig sa sanlibutan, ibinigay ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus para siya ang magbayad sa ating mga kasalanan so that we may be saved. Wala pong pwedeng magbayad ng ating kasalanan kundi si Jesus Christ lamang po na totally without sin. Na siya lamang pong acceptable sacrifice sa ating Ama sa langit. As sinful human beings, we will never be capable of being good enough to properly atone for our sins. Walang sino mang tao ang pwedeng sabihin na siya'y mabuti or nagpapakabuti para yung kanyang kasalanan ay mapatawad ng Diyos. Our only saving grace is God's abundant compassion. Our debts, our sins are forgiven through the blood and sacrifice of Jesus on the cross.
Yung pong compassion ng Diyos, walang hanggang compassion ng Diyos, ito po ang dahilan kung bakit tayo naligtas, yung kagandahang loob ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na ibinubo sa krus. We are forgiven through our faith in Christ as our Lord and Savior. So ang dapat natin gawin, what we should do is to repent of our sins. Talikdan natin ang ating mga kasalanan, pagsisihan natin, talikdan natin, at baguhin po natin ang ating mga puso at isipan. Magkaroon ng pagbabago ng ating mga puso at isipan sa pamamagitan na rin po ng kagandahang loob ng Diyos. And we turn to Christ and away from our old ways, yung mga dati nating ginagawa. Ito po ay iwanan na natin. As Christians, we are called to change our crooked ways when we accept Christ in our hearts. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yung dating tayo, mawawalan na po ito. We will be transformed into a new creation, isang bagong nilalang. Wala na yung dating nilalang, wala na yung dating masuwayang puso na walang ginawa kung hindi gawin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tumanggap na tayo ng bagong puso at bagong pag-iisip na ang tanging nais na po ay makasunod sa kalooban ng Diyos at bigyan siya ng kaluguran. The parable of the two debtors is a powerful illustration of God's love, mercy, grace, and forgiveness. Sa pamamagitan po ng talinghaga na ito, ipinakita sa atin kung ano ang gusto ng Diyos na response natin sa kanyang pagpapatawad. It conveys God's desired response to His forgiveness. Our love and appreciation of God's forgiveness should be greatest for the greatest of sins forgiven. Yung atin pong pagmamahal, yung atin pong pag-appreciate ng kapatawaran tinanggap natin ay mas lalo po nating mas malaki po dahil sa kung mas malaki ang kasalanan na pinatawad sa atin. Jesus is teaching us as the more sinful the person who has been forgiven, the more grateful the sinner should be, and the greater the person's love for God should be. Pinapaalala din po sa atin dito sa talinghaga na to na huwag nating ikumpara ang ating sarili sa ating kapwa in matters of holiness. It reminds us not to compare ourselves to others in matters of holiness. Huwag po nating tinitingnan ng ating kapwa kung sino ba sa atin ang mas banal. Ang sabi nga sa lesson na natutunan natin kanina, let us not focus on the sins of others, but let us focus on our own sins. Layunin din po ng talinghaga na to na for us to avoid critical and judgmental thoughts about others. Iwasan na po natin yung mga pagiging judgmental natin sa ating mga kapwa. Na nakikita natin yung mga iniisip natin mga maling ginagawa nila na masyado pong nakafocus tayo dun sa mga ginagawa nilang mali o sa kanilang mga kasalanan. Sa halip na tayo ay nagpo-focus sa sarili nating mga pagkakamali para ito ay ating maituwid. The parable also helps us grow in love for God while also expanding our capacities to love others. Sa pamamagitan po ng talinghaga na to, mas lalo po nating nakita, mas lalo po tayong lalago sa ating pagmamahal sa Diyos na magiging daan din po para mas lalong tayo pong lumago at mas ma-improve yung ating pagmamahal sa ating mga kapwa. The parable also cautions us not to judge the sins of others, but to recognize our own sinfulness, to appreciate and respond to the grace God has extended to us. Again, ini-emphasize po, pinapaalala po sa atin sa talinghaga na to na huwag po nating husgahan ang kasalanan ng iba, ang kasalanan ng ating kapwa, gaya po ng ginawa ni Simon.
Sa halip, tingnan muna po natin ang ating mga sarili. Let us reflect on our own sins. Kilalanin natin ang ating pagiging makasalanan. Pagkat tuwing naiisip po natin na tayo man ay mga kasalanan din, mas lalo po tayong nagiging mas unawain sa ating mga kapwa at mas lalo po nating na-appreciate yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang biyaya, yung kanyang kagandahang loob na sa kabilan ng maraming beses pa rin natin siyang binibigo, patuloy pa rin na tayong minamahal, patuloy pa rin tayong inuunawa, at patuloy tayong tinutulungan para tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kalooban niya. And finally, through the power of the Holy Spirit, this parable can lead us to search our hearts and confess our sins. Sa huli po, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang talinghaga na ito ay magiging daan para po tayo, nasaliksikin po natin ang ating mga puso para malaman po natin, lalo po nating malaman pa yung mga bagay na nagagawa pa natin na alam natin na nasasaktan ng ating Panginoon tuwing ginagawa natin, na nagigrieve natin ang Holy Spirit, na patuloy po nating nagiging daan para ang Diyos ay hindi na napiplease sa ating ginagawa. Hilingin po natin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na makita po natin, maunawaan natin, maging malinaw sa atin yung mga bagay na dapat pa nating ayusin sa ating mga buhay. At kung tayo may mga pagkakasala pa na nagagawa natin, ito po ay sabihin natin sa Diyos at hingin natin ng tawad. At hingin natin ang kanyang tulong na nawa ang lahat ng ito ay maialis na po natin, hindi na natin muling magawa pa at tayo po ay patuloy na makapamuhay araw-araw ng patuloy na sumusunod sa kalooban niya at laging nagbibigay sa kanya ng kaluguran at karangalan. Nawa po mga kapatid, sa pamamagitan po ng talinghagang ito ay naunawaan po natin, mas lalo pa nating naunawaan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na sa kabila ng tayong pa rin ay patuloy na nagkakasala, patuloy pa rin po na ini-extend ng Diyos ang kanyang kapatawaran sa bawat isa sa atin. Kaya nawa din po kung paano tayo ay patuloy na tumatanggap ng kapatawaran, ng pag-ibig, at pinaparamdam pa rin po ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin sa kabila ng ating mga nagagawa pang mga pagkakamali. Ganon din po ang ating gawin sa ating kapwa. Kung paano po pinakita ni Jesus Christ kung paano dapat ang pagtrato sa mga makasalanan doon sa sinful woman po, kung paano niya tinanggap at irespeto yung sinful woman, dapat ganoon din po ang ating maging treatment sa ating kapwa, mga makasalanan, sapagkat tayo man po ay mga makasalanan na pinatawad sa ating mga kasalanan at pinatawad sa ating mga utang. Sama-sama po tayong manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa gabing ito. Ama, salamat po na sa pamamagitan ng iyong mga salita, naging malinaw po sa amin kung paano kami dapat magtrato, paano dapat po namin dapat ipakita yung aming pagmamahal, yung aming pangunawa sa mga taong nagkakamali, na hindi mawala sa aming mga puso at isipan na kami man po ay mga makasalanan din, na kung paano mo kami pinatawad, paulit-ulit na pinatawad sa aming mga kasalanan. Ganon din po sana, Ama, na kami man sa mga taong nagkakamali sa amin, maibigay din po namin ng bukal sa aming kalooban ang aming pagpapatawad sa mga taong nagkakamali at nagkakasala sa amin. Tulungan mo po kami, Ama, na sa amin pong buhay, sa araw-araw, sa aming pakikitungo sa aming kapwa, kami po ay maging katulad ng iyong anak na si Jesus, na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng compassion, punong-puno ng malasakit sa
sa amin, sa kapwa, kung paano si Jesus ay pinakita niya yung pagmamahal niya sa tao, sa anuman ang nakaraan, anuman ang katayuan ng tao. Nawa po, ganun din kami, aming Ama sa Langit, na kami ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban, na masunod namin ang halimbawa na ipinakita sa amin ni Kristo. Patawarin mo kami, Ama, sa mga pagkakataon na hindi kami nakapagpatawad at may mga nasaktan kami na aming mga kapwa. Ama, patawarin mo po kami at nawa po, hindi na po namin muli. Kami ay yung mga mali naming nagawa noon ay sa tulong ng iyong biyaya ay hindi na po namin muling magawa. Salamat po, Ama. Alam po namin na nandiyan lagi ang iyong banal na Espiritu para kami ay gabayan at tulungan na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong salita sa gabing ito na naging malinaw po sa amin kung paano sa aming buhay kami dapat ay patuloy na nagpapasalamat, patuloy na nag-appreciate sa iyong kabutihan, sa kapatawaran na tinatanggap namin mula sa iyo sa araw-araw. Salamat po, Ama. Nawa po kung paano maging ang bawat isa sa amin ay maging kagaya din ng iyong anak na si Jesus na punong-puno ng pagmamahal sa lahat ng tao. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin, mula po sa aming pastor, sa kanyang buong pamilya, sa lahat po ng manggagawa ng aming community, sa lahat po ng aming mga members at sa aming mga sambahayan. Salamat din po, Ama, sa patuloy mong pagpapala sa gawain ng aming community at sa patuloy mong paggamit sa aming community para sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all po. Amen. Praise God. Hallelujah. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan sa gabing ito. At patuloy po nating ibahagi sa ating mga kakilala. Hallelujah. Muli po tayong manabik sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday. Ang Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. every Saturday. At ang Sunday Fellowship, 9 a.m. to 11 a.m. At sa hapon naman po, 2 p.m. at 4 p.m. Ang tema po ng community natin ay pastor natin, mahal natin. Community natin ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Minsan po, purihin natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. God bless us all.